Hindi, bakit? I mean, alam mo kayo mabuhat na like, good deeds, pero hindi ako siya maingon entirely nga good person ko kaya na ako mga ganun. So therefore, you are a bad person. Not exactly good. I mean, hindi lang ako good person na exactly. So you are putting yourself in the middle. So naniniwala kayo na merong neutrality sa mundong ito? Masasabi niyo ba na the moment you take the middle is kumuha ka ng position na kung saan consistent yung paniniwala mo? Masasabi mo ba na lahat ng nagawa mong kamalian at kabutihan ay na-equate mo siya and then therefore na-conclude mo na pareho lang, pantay lang sila? Or hindi mo nagawa yun? Na-calculate nyo ba lahat ng ginagawa ninyo? Every time napakomit nyo ng mistake or mabuti, nakukonclude ninyo na, okay, so equal lang yung nagagawa kong kabutihan. Hindi, di ba? So sa tingin nyo kaya, ano yung mas nag-dominate sa life ninyo? Good things or bad things? Wala din yung ano. Pero how will you define someone who is a good person? Pero sa mga ano niya po yun, sa mga doings niya. Doings niya. Ano bang ginagawa ninyo? Kami? Oo. Saan? Kasi sabi mo, sa doings ng tao. So ngayon, pinipersonalize ko. Ano ba yung ginagawa ninyo? Like how we socialize. How you socialize, personal life niyo, private life niyo. Do you live a life na hindi naman nakakatapak ng ibang tao, something like that. Kasi yun yung common na ng perspective ng ibang tao eh. Wala naman ako tinatapak ng ibang tao eh. Therefore, maybe I consider myself as a good person. How about you guys? Would you consider yourself as a good person dahil wala kayong tinatapakan ibang tao? Not exactly. Okay lang ba na subukan natin i-test? I-test natin kung mabuting tao kayo. Kung mabuting tao kayo, bibigyan ko kayo ng pang-snack. Pero kapag masamang tao kayo, ako bibigyan nyo ng snack. Okay lang ba yan? Masama nga, ever ka bibigyan. Okay lang ba yan? Joke lang. Okay, subukan natin, okay? And every time na ina-ask ko to sa inyo, huwag nyo isipin na nag-judge ako, okay? Just think of this as parang ako din mismo kinakausap ko yung sarili ko, okay? So ngayon, before that, bago ako magsimula, gusto ko munang malaman kung lahat pa kayo dito naniniwala na merong creator, merong Diyos. Yes. Naniniwala kayo? Walang atheist sa inyo? Wow. Praise the Lord na walang atheist sa inyo. Pero since naniniwala kayo sa Diyos, gagamitin ko yung Diyos bilang standard to test you guys, okay? Are you familiar with the Ten Commandments, the moral law? Yung binigay na law ni Yahweh kay Moses? Yes. Are you familiar with that? Sino kaya magbigay ng isang commandment? No. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magnakaw, you shall not steal. Okay. So ngayon po yung gagamitin ko guys para i-test kayo. Subukan ko yung i-test. Kung mabuti kayo, if you are morally good person or if you are morally bad person, okay? So unahin ko yung 9th commandment. Ang sabi po doon, huwag kayong magsisinungaling. You shall not lie. Masasabi nyo ba na sa buong buhay ninyo, 18, 16, 17, 20 years old, never pa kayo nakakommit ng pagsisinungaling? Nagawa nyo na. Mga ilang beses? Marami na. Hindi na mabilang. Countless lies. So what would you call someone who tells countless lies? Tama, liar. So ano tayo sa paningin ng Diyos kung nagsisinungaling tayo? Start with letter L. Tama, liar. Yun po yung una, okay? So sa 9th commandment, ang tawag sa atin mga sinungaling. Bakit? Kasi na-violate natin. A little bit backward tayo. Sa 8th commandment, ang sabi doon, you shall not steal. Yung sinabi mo, kuya, huwag tayong magnanakaw. Masasabi nyo ba na kuya, I promise, siguro nakapagsinungaling ako pero sa buong buhay ko never ako nakanakaw. Ako nakakuha ng bagay na hindi ko pagmamayari. Masasabi nyo ba na never pa kayong kumuha ng bagay or gamit na hindi nyo pagmamayari? Tawat ako, dugay. Dugay na. Dugay na. Katong batang mga. How about nung ngayon na nagkaisip ka na, nung matanda ka na? Wala na. Hindi mo na nagagawa. Sure. Problem mo nga, Kaya mong magbigay ng oath na hindi ko na talaga siya nagawa. Hindi ko siya magagawa na. Talaga? How about sa iba? wala na juga. Talaga? Okay lang bang patunayan ko na nagagawa nyo pa? Okay lang ba? Okay lang. Sino sa inyo dito? Anong year na kayo? First year. First year. Never pa kayo nag-cheat ng sagot ng kaklase?
Iwasan. Di maiwasan. Sorry. Siguro nung kabataan natin, pera, piso, candy, pero ngayon, nag-iba na. Actually, nagkaroon lang ng parang nagkaroon lang ng high grade yung pag ano natin, no, pag nanakaw natin. Like for example, pagda-download ng music or movies sa internet na hindi mo pagmamay-ari. Nagawa nyo na yon. Na nag-download kayo sa phone ninyo. Yes. Alam nyo ba ng tawag nun is piracy, copyright, right? You are getting something na hindi nyo pagmamay-ari, na wala kayong any permission sa artist, okay? So anong tawag sa isang taong kumukuha ng bagay na hindi niya pagmamay-ari? Thief. Tama, thief. So ano tayo sa paningin ng Diyos? Pagnanakaw. Actually, it's worse than that. We are not just a thief. We are a lying thief. Sinungaling na, magnanakaw pa. Would you consider someone who is a lying thief a good person? No. Deserve niya na bang tawagin siyang masamang tao? Deserve na. So if you will die today, you will go to hell because you're a lying thief. Deserve na yon. Deserve na. Ilang kasalanan ang kailangan gawin ng isang tao para matawag siyang makasalanan? Isa. Ilang krimen ang kailangan gawin ng kriminal para matawag siyang kriminal? Isa. So if you lied just once and then you die today, deserve ka na mapunta sa impyerno, even just one sin. So tingin nyo kaya? Would you consider that? Would you accept that argument? Of course. Pero gusto ko pang dagdagan. Siguro medyo madali sa atin, okay, I'm a sinner, yeah, I know that, pero ito, dagdagan pa natin. Dalawa pa lang kasi yung ginamit ko sa 10 Commandments eh. How about this one? Sa 3rd commandment, ang sabi doon, you shall not use the name of God in vain. Huwag niyong babanggitin or gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay. Nagawa niyo na ba? Oh my God. Huwag mo nang gamitin. Wala. Pero nagawa niyo na, right? Kagaya lang ngayon, bakit niyo ginagawa? What's the point? And what's the reason? I mean, bakit natin nai-express without any reverence sa Diyos? Walang takot sa Diyos. Kasi nagpapakita yan na wala kang takot sa Diyos eh. Right? Would you accept na gagamitin ko yung apelyido ninyo sa walang kwentang bagay? Tatanggapin niyo ba yun? Siguro, kuya, dako kasakua. Base masuntok ko nimo no kung gamiton na ako apelyido sa imong magulang, so masuko mo. O ginahigugma ba ninyo ang inyong parents? Do you love your parents? So if you love your parents, bakit hindi natin naipapakita sa Diyos na kung saan siya yung naglalang sa atin? Hindi ba insulting yon na kung saan mas nirerespeto natin yung mga ginikanan nato kaysa sa Diyos na naglikha na sa atin at nagbigay sa atin ng magulang natin? That is very disrespectful. Sino nagbabasa dito ng Bible? Nabasa niyo ba yung Leviticus, Book of Leviticus? According sa chapter 24, ang kaparusahan doon sa mga taong gumagamit ng pangalan niya sa walang kwentang bagay, alam niyo kung ano? Death penalty. Sa anong paraan? Inuutosan niya yung Israelites na pumulot ng bato at batuhin yung tao yun hanggang mamatay siya. Justifiable ba sa isang Diyos ang kitilin yung buhay ng isang tao? Justifiable ba sa isang Diyos na kitilin niya yung isang buhay ng isang tao? Dahil meron lang siya na-violate na law ng Diyos. O hindi yung justifiable? Justifiable kay siya man Siya ang nag-create. Yes. Tama. Siya ang nag-create. I mean, kaya mo ba sir, bigyan kita ng 100, kaya mo bang hindi patibukin yung puso mo within 10 seconds? Hindi, di ba? Kaya mong hindi huminga. Pero pagdating sa hindi pagpapatibak, hindi mo kaya. Nagpapatunay lang yon na ang may hawak ng buhay, hindi ikaw. Ang Diyos, right? So ang tawag po ng blasphemy. Okay? So we are using the name of God in a cuss word. And that is very serious thing sa mata ng Diyos. Okay? Tatlo na po yun. Last question. Last question. Last test sa inyo guys. Nung nabasa ko to sa 7 commandments, sa 10 commandments, hindi po ako nasaktan. Married na po ako, may baby po kami. Kinasal po kami noong 2023, September sa Manila. So kaya po ako nagtatagalog kasi yung wife ko Tagalog. Pero sana nakakaintindi naman kayo, no? So, ayun, sabi ng 7th commandment, you shall not commit adultery. Are you familiar with the word adultery? Yes. Anong ibig sabihin? Tama. Kung may asawa ka, tapos naghanap ka pa ng iba, adultery yun. Alam nyo ba, nung nalaman ko yun, hindi pa ako nag-guilty. Whether nung single pa ako or nung married ako.
Kasi never ko pa siyang nagawa sa buong buhay ko. Alam niyo ba na illegal yan sa bansa natin? At the moment mahuli nung asawa niya na meron siyang partner na iba, pwede siyang makulong. Okay? Pwede siyang makulong. Okay? Alam niyo, hindi ako nasaktan doon. Alam niyo kung saan ako nasaktan na offend? Nung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 5 verse 20. Anong sabi niya? Sabi niya, as it is written, you shall not commit adultery. But I say to you, whoever looks to a woman and lusts for her has already committed adultery with her in his heart. Sa Tagalog, kung sino man ang tumitingin sa babae ng may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya yung tinatawag na adultery sa kanya, sa puso niya. Okay? Guys, mga lalaki tayo. Nandito yung nakikinig na babae dito, nandito yung asawa ko. Pero ang kausap ko ngayon mga lalaki. Okay lang ba na maging man-to-man talk tayo ngayon, no? Maging honest Alis tayo. kami. Hindi na kailangan umalis. Masasabi niyo ba na bilang lalaki, nagawa niyo ng magnasa ng babae? Di mo iwasan. Hindi may iwasan. Ilang taon na okay lang naman tanong? Ilang taon na okay lang? 19, nasa legal age na. Right? And I think, sa panahon natin ngayon, even 13 years old are guilty of watching pornography. Would you agree with me? Yes. Na sa panahon natin ngayon, natalamak yung mga sexual na mga palabas kahit sa social media. So ibig sabihin, kahit mga bata pwedeng ma-reach out nung palabas na yun, tama? So guys, ito yung conclusion ko sa inyo. If God will use the Ten Commandments to judge us on Judgment Day, if we will die today, and kaharap ninyo ang Diyos at hinatulan kayo gamit yung 10 utos ng Diyos, sa tingin nyo kaya, are you innocent or guilty? If you are guilty, saan kayo karapat-dapat ilagay ng Diyos? Sa heaven or sa hell? So guys, if you will die today, ano ba ngayon? October 2? October 1, 2025, anong oras na? 5:05. Kapag namatay tayo ngayon, would you agree with me na kayo ay mapupunta sa hell? Yung confident na sabihin yes. Kasi talaga sinabi nyo yes. May confident ka. Alam mo. Based sa akong gipatingin. Kung saan ninyo pag-solve sa problema, how will you solve the problem? Repent. What do you mean repent? Kasi maraming iba't ibang definition ng repentance eh. Ang sabi nila, mangumpisal, magluhod sa pari, iba-ibang kanya-kanyang repentance eh. Yung penitensya, yun din daw yung repentance. So, how will you define the word repentance? The Bible speaks of repentance, pero gusto kong malaman kung paano nyo dinidefine yung word na repentance. Prayer? Si Kuya, nabanggit ko rin yung repentance, Kuya. Magbalik loob sa Diyos. Ang repentance is turning from sin. That's the biblical definition. Actually, sa Greek word, ibig sabihin yan, change of mind. Nagbago yung isip mo, pananaw mo doon sa bagay na yon, at tatalikuran mo yon. So yun yung ibig sabihin ng repentance. Ngayon, may tanong ako sa inyo Kuya. Mga kuya, kung ako ay isang kriminal at napunta ako sa loob ng korte kasi meron akong nilabag na kautusan at nakaharap ko yung judge at hinusgahan ako ng judge, napatunayan na guilty ako sa krimen na nagawa ko. Tapos sabi ko, Judge, I will repent, I will never do that again, promise, cross my heart, hindi ko na siya ulitin. Please, palayain nyo lang sana ako ngayon, hindi ko na siya gagawin. Nagsisisi na po ako. Repentance yun, okay? Confessing your sin at admitting your sin and turning from your sin. Okay? Sincere ako sa sinasabi ko. Masasabi nyo ba na papalayain ako ng judge dahil humingi ako ng tawad? So don't disturb yourself para at least maintindihan natin yung message. Masasabi nyo ba na papalayain ako ng judge dahil humingi ako ng tawad na sincere ako sa heart ko? Bakit? So repentance itself cannot save you. Hindi na kasi late na. Hindi na kasi late na. Nagawa mo na yung crime. Nagawa mo na yung crime. But even if hanggang ngayon buhay ka pa rin, even your repentance cannot save you. Kasi parang sinasabi mo na alam mong gagawa ka ng kasalanan in the future, tapos magsisisi ka lang, pero alam mo pa rin, nahuhulihin ka pa rin ng pulis doon sa crime na gagawin mo.
So kahit humingi ka ng tawad, whether after or before, paparusahan ka pa rin. Kukuha mo pa rin yung payment doon sa crime na ginawa mo. So repentance itself cannot save you. Hindi enough yun, hindi sapat para magligtas sa'yo sa kasalanan. Kailangan there is someone who can pay for your crimes, who can pay for your sins. Parang may tinataguan kayo. Mayroon ba nagbabother sa inyo? mga girlfriend nyo ba? So, girlfriend ba? So, sige, kung gusto niyo na medyo madaliin ko, gusto ko din humingi ng permission na okay lang ba na focus muna tayo para hindi mawala yung sa attention yung message, kasi my purpose here is not just to share you the bad news but also the good news. But guys, before you appreciate the good news, kailangan malaman niyo muna yung bad news. May cancer siya, tapos bibigyan ko siya ng gamot para sa cancer. Hindi niya ma-appreciate yung pagbibigay ko sa kanya ng gamot sa cancer. Bakit? Kasi hindi niya alam na may sakit siya sa cancer. So guys, in order for you to appreciate the good news na i-share ko ngayon sa inyo, kailangan maintindihan niyo muna na ang bad news is, pag namatay tayo, darating sa point na harap tayo sa Diyos at tayo ay paparusahan niya dahil sa ating mga kasalanan. Okay? Now, sa tingin nyo kaya, kung repentance itself is not the solution, what's the solution? If repentance itself cannot save you guys. Kung hindi sapat yung paghingi ng tawad, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, kung hindi yung sapat, then what's the solution? Ano kaya sa tingin ninyo? Alam niyo kung ano ang binibigay ng Bible na solution? Turning yourself to God. Ano pa? Turning yourself to God. Turning yourself to God. That's also repentance. Change of mind from sin. Pero repentance itself cannot save us again. Itself, pag sinabi mong turning yourself to God, ibig sabihin magbabalik loob ka sa Kanya. Right? Susunod ka na sa Kanya. Pero ito yung sinabi ng Biblia. Kung meron lang isang perfect na tao na aako ng inyong mga kasalanan, doon lamang kayo mapapalaya sa kaparusahan at mapapatawad ng Diyos. Kung meron isang perfect na tao na walang bahid ng kasalanan nagawa. Ngayon, tanungin ko kayo, meron ba kayong kilala na ngayon na tao na perfect na parang inaako yung kasalanan? Meron ba kayong kilala? Si Jesus Christ. Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Sacrifice himself. At bakit yung nasasabi na si Jesus Christ yung kaparaanan para tayo ay mapalaya sa kasalanan? Bakit hindi si Muhammad? Bakit hindi si Krishna? Bakit hindi si Buddha? Bakit hindi si Shakespeare? Bakit hindi si Albert Einstein? Bakit hindi si Isaac Newton, the father of science? Bakit hindi si Charles Darwin, the father of si Jesus Christ sa tingin niyo? Alam niyo kung bakit si Jesus Christ ang binigay ng Biblia? Maliban na siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya lang ang nakasunod sa kautusan ng walang bahid ng pagkakamali o kasalanan. So si Jesus Christ ay isang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa mundo, He take a form of a human body, and then siya ay namuhay sa mundo ng walang kasalanan. Sinunod niya yung kautusan, yung 10 Commandments, yung moral law. He fulfilled the law on behalf of the sinners. Kung tayo yung naka-violate ng law, si Jesus Christ ang nag-fulfill nun para sa makasalanan. And then, sinunod niya yon, and then namatay siya sa krus. Siya yung pinatay ng Diyos Ama. Hindi ba kayo nagulat kung bakit ko sinabing siya yung pinatay ng Diyos Ama? Kasi instead na tayo yung patayin ng Diyos, ang pinatay ng Diyos Ama yung kanyang bugtong na anak bilang sacrifice sa mga makasalanan. Kaya ang sabi ng Biblia sa Isaiah 53, it is the will of the Lord to crush him. So ibig sabihin, kalooban pala ng Diyos ang parusahan, patayin ang kanyang bugtong na anak sa krus para maging sacrifice on behalf of the sinners. Ibig sabihin, naging payment si Jesus Christ sa kasalanan ng mga makasalanan. Ngayon, yung kamatayan na ginawa ni Jesus Christ sa cross ay hindi po para sa lahat ng tao. Kasi kung ginawa niya yun para sa lahat ng tao, then ang mangyayari, lahat ng tao maliligtas. Pero alam natin na hindi lahat ng tao mapupunta sa langit. Kasi even Judas himself, wala sa langit ngayon. Alam niyo kung bakit? Because ang sabi ng Biblia, he is a traitor. Okay?
Isinumpa si Judas. Siya ay naging traitor ni Jesus Christ, na kung saan yun ang kadahilan kaya si Kristo ay namatay sa krus. So ibig sabihin, even Judas himself is not saved. So therefore, hindi namatay si Kristo para kay Judas. Namatay si Kristo, inialay niya yung kanyang sarili sa kanyang mga tupa. Alam niyo, kung babasahin niyo yung Biblia, punta kayo sa John chapter 10. Sinabi doon na, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. So kung si Jesus Christ yung good shepherd, at ibinibigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa, lahat ba ng tao tupa ng Diyos? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi ito yung kasunod na sinabi ni Jesus Christ. And by sheep hears my voice, and they follow me. Lahat ba ng tao sumusunod sa Diyos? Sumusunod kay Kristo? So therefore, hindi lahat ng tao tupa ng Diyos. So yung kamatayan na ginawa ni Jesus Christ sa cross ay inialay niya para sa kanyang mga tupa na maniniwala at magtitiwala sa kanya. Ngayon, ito yung command ni Jesus Christ sa atin. After niyang mamatay sa cross, He resurrected on the third day, and He was now seated at the right hand of the Father. Alam niyo guys, yung na-share ko ngayon, this is the greatest news ever told. This is the greatest story ever told. 2,000 years ago, may namatay na Diyos na nagkatawang tao sa krus para ikaw ay mabigyan ng pag-asa ng mga makasalanan. Ngayon, ito yung utos niya sa atin ng mga makasalanan. Kung kayo ay magsisisi sa kasalanan, yes, repent, but hindi yung sapat. Ito yung pangalawa na kailangan natin. Sumampalataya kayo kay Jesus, ibigay ninyo ang inyong buong tiwala, confident na siya lang ang magliligtas sa inyo, wala ng iba. At that moment, kung kayo ay magtitiwala sa Kanya, you will be saved. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus at magsisisi sa kasalanan, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung hindi kayo tupa ni Jesus, babaliwalain niyo lang itong mensahe ko. Pag namatay kayo, binaliwala niyo yung mensahe, ibig sabihin nagpapatunay yun na hindi kayo tupa ni Jesus. Pero I pray na sana ngayon kausap ko kayo, kayo ay kabilang sa mga tupa ni Jesus. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Merong isang tao na nagpapakamatay, nag-take ng suicide. Ikaw mismo may concern ka sa kanya. Ang gusto mo bilang taong may concern, gusto mo siyang iligtas. So guys, sana nakikita ninyo yung concern namin na hindi kami ang magliligtas sa inyo, pero ibinibigay namin yung perfect person na magliligtas sa inyo. Ibinabahagi namin siya sa inyo. Kasi guys, alam niyo ba kung ilan ang namamatay every year? 54 million, hindi pa kasama yung pandemic. Ang namamatay every day, 150,000, at ang namamatay every minute, 14,000. Pagpasok ng 5, 10, 15, 20, 520, may mamamatay na 14,000 people, at malay nyo, pagpasok ng isang minuto, kabilang kayo to. Kabilang ako to. Kabilang yung ibang tao to. Sinong mag-aakala nung lumindol ng 7.2 dito sa Jensen, may namatay that time? Aakalain niya ba na, namatay ako ngayon? Hindi niya alam. Ang daming ngayong patay sa Cebu. Ang daming patay ngayon sa Visayas because of earthquake. Sinong mag-aakala na lilindol sa Cebu, sa Bohol, sa ibang parte ng Visayas, at namatay sila? So guys, huwag kayong magpakampante na porket, kuya, 18 years old pa ako, malakas pa ako, kaya ko pang tumakbo. Pag uwi mo mamaya, sasakay ka ng tricycle, pwedeng mag-crash yung sinasakyan mo. Sino sa inyo makakabigay ng assurance na bukas o makalawa, buhay ka pa? Huwag tayong maging kampante na bukas makalawa, buhay pa tayo. So guys, itong sinashare ko sa inyo, na si Jesus Christ lang ang tanging paraan para kayo ay maligtas sa inyong kasalanan at mapatawad sa inyong kasalanan. Anong sabi niya? I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through Him, through me. And ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan lamang ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mo kay Jesus. For by grace you have been saved through your faith. It is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Pasensya na sir, medyo na-extend yung yung oras ko, pasensya, hindi ko na na-consume sa 15 minutes.
Pero ang heart ko is sana seryosohin ninyo. Bago kayo mag-celebrate na nakapag-aral kayo, bago kayo mag-celebrate na gagraduate na kayo, although ako, graduate na po ako, may asawa na, pero bago kayo mag-celebrate, siguraduhin nyo muna naligtas kayo ngayon. Kasi malay nyo bukas, kunin na kayo ng Diyos. Saan yung future ninyo? Wala na. Pinagsikapan ninyo yung first year, di ba, first year college kayo, pinagsikapan nyo yung umabot pa kayo sa K-12? Yes. Ilang years yung ginugol ninyo? Ilang years? Nung hanggang kinder, elementary, 14 years. 14 years. Masasayang lang yung ginugol mo na 14 years, tapos bukas mamamatay ka, and then impyerno ka. Guys, isipin ninyo yun. Isipin ninyo, ang pagiging lalaki, ang pagiging manly, yung merong pananampalataya kay Jesus. Hindi yung dahil matapang ka, kaya mong sumuntok sa hindi yun yung manly. Ang manly, meron kang pananampalataya at kaya mong ibahagi sa ibang tao. Yun ang manly. Wala kang takot na i-share ang iyong pananampalataya. So if you want to be a godly man, if you want to be a manly man, then have faith in Christ. Be with the Lord. And then kapag na-born again kayo, i-share nyo rin si Jesus Christ sa ibang tao. So again, repent and put your faith, put your trust in Jesus Christ. Now, here's my final question. Ano ang kailangan nyong gawin para mapunta kayo sa heaven kasama ng Diyos? Ano po? I-accept si God? Sino pa gustong sumagot? Repent? Tapos ano yung pangalawa? Put your trust on Him. Thank you. Put your trust. Hindi siya accept, kuya. Bakit? Alam mo kung bakit? Sino nagmamay-ari ng langit? Ikaw or ang Diyos? Sino may karapatan na tumanggap sa'yo? Ikaw sa Diyos or ang Diyos sa'yo? Siya, di ba? So, kumbaga, nasa door ka ng heaven, tapos nag-knock ka, illustration na to, nag-knock ka sa door ng heaven, tapos binuksan ng Diyos. Tapos sino ka? Sabi, Lord, papasukin mo ako kasi tinanggap kita. Sabihin sa'yo ng Diyos, wait lang, ako yung nagmamay-ari ng kaharian ko, ako yung kailangan na tumanggap sa'yo. Alam niyo ba, yun ang mismong sinabi ni Jesus Christ. You did not choose me, but I chose you and bear good fruit. Hindi ang mga apostles ang pumili kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang pumili sa kanyang mga disipulo. So therefore, ang Diyos ang kailangan pumili sa atin. So hindi yung accept Jesus Christ. Repent and believe in Him. Put your trust in Him and you will be saved. Ang promise niya, kung ikaw ay sasampalatay sa Kanya, papatawarin Kanya sa kasalanan mo at bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Guys, kapag nasa inyo si Kristo, mamatay ka man ngayon, bukas or sa next month, you will be going to heaven because you are saved. Because you have Jesus Christ in your life. Sana seryoso ito ninyo. Sana makita ninyo na kahit na inistorbo ko kayo ngayon, sana makita ninyo na makita ninyo yung love, yung concern. No? And sino yung may Bible sa kanilang tahanan? Okay lang ba na i-suggest ko sa inyo na simulan nyo ng basahin? Huwag niyong palikabukan. Try to read the Bible. I'm not saying try, kundi go, read your Bible. Wag nyo lang subukan. Go, read your Bible. Simulan nyo sa John. Sa book of John. Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit sa John? Para mas lalo nyo makilala si Jesus. Sino may example na si Kuya, may girlfriend siya. Okay, Kuya. Kuya, pag isang taon hindi ka pinansin ng girlfriend mo, ano mangyayari sa relationship niyo? Pwedeng mag-break, no? Pwedeng masira. Ano yung kailangan mong gawin para manumbalik yung intimacy ninyo ng girlfriend mo? Trust. Celebrate each other. Tama, communicate each other, giving time to each other, tama? Ito ngayon, kung sinasabi mong may relasyon ka kay Jesus, paano mo siya makikilala ng lubusan without reading the Bible? Science book? Mathematics book? IT na mga books? Itong mundong hindi. Makikilala mo lang si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. And without reading the Bible, you will never know Jesus Christ. You will never know Jesus Christ. So you guys, you need to read your Bible. I'm not saying na read the Bible para maligtas kayo. Hindi yun yung sinasabi ko, okay? Read your Bible para yung pananampalataya na meron kayo ngayon. Kung meron na kayong pananampalataya, kayo ay mag-grow sa inyong pananampalataya. Okay? So, before we leave, baka meron kayong question. Something na you want to ask. Na pwede kung, may Islam ba sa inyo? Wala.
Roman Catholic ba kayo lahat? Or merong Christian, nag-a-attend sa Christian church? Anong church po? River, kay dito malapit kay Manny Pacquiao na Okay. Sino pa dito yung... Pero bakit kanina? Kung nasa Christian church na kayo, tinanong ko kayo kanina kung nakukonsider nyo ba yung sarili nyo na mabuting tao? Medyo hesitant kayo sumagot at hindi nyo alam kung ano talaga yung exact na sinasabi ng Biblia. Dapat na ituro sa inyo. Alam nyo ba yun? Maraming missing part ngayon sa mga churches na kung saan hindi nila talaga tinuturo exactly yung sinasabi ng Bible. Bakit? Kasi ayaw nila na ma-offend yung kanilang mga listeners. Kaya ang gusto nilang sabihin, God has a wonderful plan for your life. Doon lang sila nakafocus. Ayaw nilang sabihin na magsisi kayo, kayo ay makasalanan, mapupunta kayo sa impyerno kasi takot silang ma-offend yung kanilang mga listeners, yung kanilang mga member. Pero guys, alam niyo kung bakit pinatay sila Apostle Paul? Because they are faithful to the Word of God. Sinabi nila yung katotohanan na kung hindi kayo magsisisi, paparusahan kayo ng Diyos. Kasi anong sabi ng Biblia? Sabi ni Apostle Paul, lahat ng sinungaling, lahat ng magnanakaw, lahat ng lasanggero, lahat ng mga homosexual, lahat ng mga idolaters. Sabi, ito yung exact na sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 6:9. Sabi niya, no thieves, no liars, no fornicators, no adulterers, no idolaters, no swindlers, no revilers, no drunkards, and no homosexual shall inherit the kingdom of God. Akalain mo yun, babasahin mo yung Bible, tapos tatanggalin mo yung part na yun para hindi mo ma-offend yung mga listeners. Hindi ka naging faithful sa word. Tama? Hindi ka naging faithful sa Diyos. So guys, kahit na meron akong tinalim sa inyo na sa heart ninyo na kunting kirot dahil nasaktan kayo sa mga sinabi ko, tanggapin nyo lang. Tanggapin nyo. Tapos, magmakaawa kayo sa Diyos. Lord, ngayong araw na to, October 1, na-realize ko na ako ay guilty sa kasalanan. At patawarin ninyo ako sa aking mga kasalanan. At humingi ako ng tawad, pinagsisihan ko aking kasalanan. At Lord, bigyan nyo ako ng pananampalataya na kung saan sasampalataya ako kay Jesus na aking Panginoon at aking tagapagligtas. Kasi only God who can give you faith. Siya yung magbibigay ng pananampalataya sa inyo. So, sana habang kayo ay nagpapatuloy sa Christian Church na si Luxor, try nyo i-examine, try nyo unawain, tinuturo ba ng aking leader, ng aking pastor, yung scriptures, examine the Bible, no?